Naglabas si VP Sara ng kanyang ng kanyang statement patungkol sa supina o sinusupina ng Makabayan Kupal. Itong si Chel Jokno na nauna pang mag-petition bago maglinis ng kanyang ngipin. O ito si Chel Jokno, si Yossi Kadire. Kung talaga pag nakikita ko to si Chel Jokno, sabi ko, ba't ganito yung mga dilawan? Ba't yung mga dilawan ganito yung mga ano nila, yung mga ngipin nila ang dudumi. Si Llamas, ang dumi ng ngipin. Ito si wala ba kayong mga pera? Wala ba kayong pangpadentista? Putang ina. Grabe naman kayo. So ito mga ulol na ito, hindi nga makuha maglinis at magsipilyo ng ipin, nakuha pang bumati ko sa mga doon. Tingnan mo naman kung gano'ng kaganda yung VP Sara natin, di ba? Ganda-ganda, linis-linis, presko-presko. Kahit sabi ko nga sa inyo, kahit bagong gising sa umaga to, hindi bad breath to. Ito mga ganitong itsura, tingnan mo, lahat bumabatikos, congressman, senador, makakaliwa, vlogger na malalagkit, mainstream media, lahat na nagsama-sama, combine, lahat ng mga ahensya ng gobyerno nagko-combine para si Inday Sara durugin. Tingnan niyo naman, unbothered. Nonchalant, tingnan mo naman ang itsura, presko-presko. Pero tingnan mo sila, yung mga bumabatikos, tingnan mo si Bongbong, putang inang yan, tumutulo na isipon pag nag-iisip. Minsan na lang kasi gumana yung utak, tapos papaganahin nyo, patutulo talaga yan. O, isabaw yung utak niyan eh. O, so, tingnan mo si Rimulya, konting panahon na lang. O, ilang jablo na lang ang magmi-meeting. Oo, malapit-lapit na rin yan. O, itong si, tawag dyan, si Saldico. O, parang may bali-balita pa nga, si Saldico, parang pumanaw na, hindi na nagpaparamdam. O, Saldico, kung nasang ka man ngayon, hayop ka, hindi ka makakatakas kahit sa batas ng mundo, hindi ka makakatakas. O, lalong-lalo hindi mo matatakasan ng batas ng langit, punyemas ka. Nananahimik ka masyado, ha? Kupal ka talaga, satanas ka talaga, ha? O, ito pa, si Martin Romualdez, kita mo nung may isang video ka napanood, paika-ika na. Sabi ko, wala, yan ang ginawa ninyo sa mga buhay ninyo. Sarap-sarap naman kasi mamuhay, di ba? Sarap naman, mayaman ka na. O, bilyonaryo ka na, di ba? O, ano pang kailangan mo? Ano pa kailangan mo? Kaya mo nung napag-aaral nyo naman yung mga anak nyo sa abroad. O, naging congressman ng asawa, tsaka anak mo. Ano pa gusto mo? Gusto mo maging presidente ng Pilipinas? Bakit? Magtatrabaho ba kayo? Gagawin ninyo para maging presidente kayo. Tignan mo si Bongbong Marcos, gusto maging presidente ng Pilipinas. Kaya ang gusto lang naman ni Bongbong pag naging presidente siya, yung libre pagkain, libre bahay, libre pasyal, libre bodyguard, libre gasolina, lahat libre. Oh, pero tingnan mo, nagagawa ba niya yung trabaho niya bilang presidente? Hindi hindi na nga nagtatrabaho, nangangayayat pa. O kaya wag niyo nang pilitin si Bongbong magtrabaho, yung mga nag-aano rito 3 years pa, sabi ninyo magtrabaho ka. Wag na, pag pinagtrabaho niyo si Bongbong, baka kamatay niya yan. O matagal nang hindi gumagana utak niya, pag pinagana niyo, baka sumabog yan. Oh, kaya ano gusto pa ninyo? Oh, tulad niya si Bongbong walang nagawa, ilang taon na walang nagawa. Oh, tapos ito si Martin Romualdez kung magiging presidente siya ng Pilipinas, anong gagawin niya? At hindi ba kayo nabubusog sa dami ng perang mga nakukuha ninyo? Ibang klase. Hindi, napakasimple lang naman ng buhay ng tao. Napakasimple lang ng buhay ng tao. Ano buhay ng tao? Kumain, matulog. O gawin mo yung nakakapagpasaya sa iyo. Bumili ka ng mga bagay. Sa dami ba naman ng pera niyan? Putya, kahit sino pwede niyo nang bilhin eh. Kaya nagtataka ako, ano pang gusto niyo? Kung may pamilya ka, mapag-aral mo yung mga anak mo, mabigyan mo ng baon, mapakain mo sila, ma-assure mo maganda future. Ano bang gusto niyo gawin? Nakawin lahat ng pera ng Pilipinas para yung mga anak niyo hindi na magtrabaho at gumastos na lang ng gumastos. Pinag-aral niyo pa yan. Sana yung mga anak niyo, hindi niyo na pinag-aral sa ibang bansa. Putyang ina. Nire-ready niyo rin pala yung future nila, pinag-aral niyo pa sila. Simple lang ang buhay ng tao. Meron kang bahay, meron kang pagkain, eskwela, meron kang trabaho, nakatulog ka na mahimbing. 24 oras lang ang buhay natin ng araw-araw. Sa 24 oras, matutulog ka pa ng 8 oras. 8 oras ka magtatrabaho, 16 hours lang yan. O sa dami ng pera ninyo, yung sa mga oras na gising kayo, o yung ilang oras yun? O yung 16 na oras na gising kayo, hindi nyo kayang ubusin lahat ng pera nyo. Ayun, tataka talaga ako kung bakit ginagawa nyo ito. O yung kapangyarihan, meron na rin naman kayo. Kahit naman wala kayo sa posisyon, makapangyarihan pa rin naman kayo dahil sa dami ng pera. Hindi ko talaga maintindihan kasi pag nakita mo talaga ang mga Duterte, sobrang simple lang ng buhay nila. VP Sara, sobrang simple lang ng buhay niya. Mayor Baste, sobrang simple lang ng buhay niya. Meron ba silang mga magarang mansyon? Wala. Meron nga kaming kwentuhan nito ni VP Sara na sinasabi niya yung na they had to rent a house far away from the city dahil mura. Dahil mura. Oh, di ba? Alam mo yun, samantalang itong mga congressman, magkano lang sweldo ng congressman diyan nakatira sa Forbes Park, magkano diyan? Magkano bahay diyan? More so kung nagre-renta diyan, magkano renta diyan? At least mga 300,000 naman ang renta diyan. Mas malaki pa yung renta nila kaysa sa sweldo nila. So paano nila na-afford tumira diyan? Ano yung ibig sabihin? Kapag ikaw nagtatrabaho ka para sa mga kababayan mo, make sure na yung buhay mo at least kahit paano malapit doon sa mga kababayan mo. Hindi ka dapat maghirap. Pero kung mayaman ka, dapat yung constituents mo mayaman din. Utangin na nyo. So eto ngayon sila Yossi Kadire. Ito sila Yossi Kadire, sa sila Chel Jokno. At itong mga tatanga-tanga ng mga nag-file ng impeachment kay VP Sara. Diyos ko po, nagsinusubpina nila. May sinusubpina sila kasi para daw ma-secure yung mga ebidensya o makakala pa sila ng ebidensya. So umamin sila na nag-file sila ng impeachment pero wala talaga silang ebidensya because kung talagang matibay ang kanilang ebidensya, hindi na sila magre-request pa ng kung ano-ano pang para mapatibay yung kaso nila. O kasi pag ikaw nag-file ka ng kaso, you make sure na ready yung kaso mo, tatayo siya sa korte. Pero pucha, nung nakita nila yung yung lawyers ni VP Sara Duterte, nung nakita nila yung lawyers ni VP Sara, puta nataranta sila. Nataranta sila, sobrang taranta nila si Beke, si Kokey, si Congressman Ridon, anak ng tinapay. Gusto pang ipatanggal yung dalawang abogado. Ang ina ninyo, kala ko ba si Inday Sara ang takot, kayo yung hindi humihinto. O di ba? O dito, panoorin natin itong balitang ito mga bossing. Piling ng ilang kongresista na ipasampina kanyang SALN at bank records, pati na rin Pinapasampina yung SALN kanyang bank records. Bakit? Bakit? Kung nagsasampa kayo ng demanda kay Inday Sara dahil meron siyang tagong yaman, dapat meron kayong pruweba na meron siyang tagong yaman. Di ba? Di ba? Kasi sabi nga nila, you can only
request for this kapag meron daw kaso sa korte? Meron ba? Kasi sabi nga, the burden of proof or ang prosecution ang dapat na naglalabas ng mga ebidensya. Itong depensa, didepensa lang sila. Kung anong ebidensyang may hawak ka, ilabas mo, didepensahan namin. Hindi pwedeng wala kang ebidensya, kukuha ka sa akin ng ebidensya para ilalaban mo sa akin. Kabubuhan yan. Napakalaking katangahan yan, tama? Hindi ba nagbibintang ka sa akin na kapre ko. Kaya aswang. Sabi mo aswang ako, anong pruweba mo? Mamayang gabi. Ipakita mo, mahati yung katawan mo, abangan kita mamayang gabi, mahati ka. Hindi pwedeng ganun. Kailangan meron ka ng pruweba, may CCTV, meron ka ng video na nakita mo talagang humihiwalay yung katawan ko, kumakain ako ng tao. Kailangan kumpleto ka na ng ebidensya kapag nag-akusa ka. Hindi pwedeng nag-akusa ka, tapos wala kang ebidensya, katulad nung ginawa ni Trillanes noong nakaraan kay Kong Pulong. Sabi niya, si Kong Pulong ay membro ng Triad. Membro siya ng Triad at meron siyang tattoo sa likod. At yung tattoo na yun sa likod, may mga code yan ng Triad. Meron bang pinakita si Pulong na picture ng tattoo ni Pulong sa likod? Wala. Anong sabi niya? Maghubad ka ng damit, ipakita mo rito yung tattoo mo sa likod. Gago ka ba? Tarantado ka, ikaw nag-aakusa ka sa akin tapos gusto mo ako magpakita ng pruweba? Hindi. Ikaw nag-aakusa, ikaw magpakita ng pruweba. Hindi ba katulad yung 18 Marines, sila nag-aakusa. Anong meron sila? Pruweba. Hindi lang sila akusa nang walang pruweba. Nag-akusa sila, may mga timeline, may mga pictures, may mga bawat testimonya nila, merong kaakibat na mga ebidensya. Yun ang legit. Pero yung sasabihin mo na may nakaw na yaman si Inday Sara, tapos buksan natin yung salin para makita natin kung ilan sa mga perang galing sa pogo at drugs yung pumasok diyan. Gago ba kayo? Kailangan kayo yung meron nang ipakita. Meron pumasok sa kabangko niya na pera galing sa ganito, galing kay Atong Ang, galing kay Pineda, halimbawa. Kasi mga gambling lord man yung mga yan. Dati ipakita nyo na ganun, meron. Tapos, yung ngayon, yung depensa, tatapatan nila yun. Peke, yung dokumento na yan. Hindi totoo yung dokumento na yan. Kasi ayon dito sa aming mismong statement, bank statement, galing mismo sa bangko, walang ganyang mga pumasok. Ayun, di ba? Tapatan ng ikaw bilang isang prosecution, maglalabas ka ng mga ebidensya. Ako naman bilang depensa, didepensahan ko yung ebidensya na ilalabas mo. Ang problema, yung mga nagpa-file ng impeachment, wala silang ebidensya, meron lang silang haka-haka. Tapos, hihingi sila ng tulong sa akusado para mabuo yung kanilang kaso. Abay, gago. Sinong ulol ang mapapaniwala nyo? Siling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Di ba? Gusto nila yung Ramil Madriaga, mai-secure nila. Di ba kayo nahihiya? Ang daming pamilyang biniktima ng Ramil Madriaga na yan. Akala ko ba, champion kayo ng human rights? Itong Ramil Madriaga na to, kriminal ito. May mga complainant ito, may mga kinidnap ito, may mga bata na kinidnap ito na na-trauma. Tapos, gusto nyong i-secure siya? Hindi nyo ba naiisip yung nararamdaman ng magulang? Na hinayop ng putang ina niyan? Hindi nyo ba inisip yung nararamdaman noong batang kinidnap niya na trauma? Hindi nyo naiisip yan? Nasa ngalan ng politika, papabayaan nyo maghirap itong complainant na itong hayop na Madriaga na to para lang magamit nyo si Madriaga sa politika nyo? Yung Madriaga, puros lang yan, walang ebidensya yan. Puros lang yan, yung testimonya lang ang meron siya, walang ebidensya, tapos kriminal pa. Samantalang itong 18 na Marines natin na antatapang, meron silang sinumpang salaysay dyan sa notaryo, notarized Tapos, bawat salita nila, merong ebidensya, salita, ebidensya. At yung ebidensya nila, nagko-corroborate doon sa testimonya nung naunang lumabas na si Gutesa. At yung testimonya ni Gutesa, pinatotohanan mismo nung amo nila na si Zaldico. So, ikita mo yung dami ng kumbaga gaano kalakas itong sinisiwalat nitong 18 na Marines, kung gaano karami yung pwede mong silipin na angulo, yung connect ang dami. Tapos itong Madriaga out of the blue nakakulong. Paano nakapagbigay ng testimonya yan ng nakakulong? Kinontrata nyo yan. Di ba? Kinontrata yan. Katarantaduhan na bigla na lang nakapagsalita yan kasi nakakulong yan sa loob Nakakulong sa loob yan. Walang access yan sa cellphone, walang access yan sa social media. Paano niyang malalaman yung nangyayaring gulo sa labas? Tapos biglang, Warden, pwede ba kitang makausap? Magsasalita ako tungkol saan? Tungkol kay Inday sa putang ina mo. Paano mo nalaman yung kay Inday Sara? Wala naman tayong TV dito sa loob. Wala ka naman cellphone. Paano ka naging updated sa issue? Ulul ka. O ibig sabihin, nandiyan yan sa loob, nananahimik yan, meron siyang ginawang istorya o dati pang istorya. Tapos, umano na yan. Parang may sabi-sabi pa nga, may mga kasama daw yan ng mga NPA dyan sa loob O syempre mga NPA dyan, may mga kausap man. Sino ba yung mga lumapit sa kanya? May mga nagsasabi na may lumapit dito, mga makakaliwa. Si Dilima daw, ilang beses nagpunta dyan. Imagine mo yung isang inmate, papaanong magtitistigo? Papaano mo malalaman na gusto niya magtistigo? At papaanong nakausap mo siya? Di ba? So ibig sabihin, gawa-gawang istorya na naman to. Parang Bikoy na naman to. Parang Adormawanay na naman to. Parang alias Rene na naman ito. Ginagawa na nila yan. Maluloko pa ba naman nila tayo dyan? Diyos mio, Madriaga na naman. GSJG tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang ginagawa ng ilang kongresista at humiling na ipasabina ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN at kanyang bank records. Yung SALN, kasi yung SALN, naka-public man yan. Naka-public naman yan. Di ba? Naka-public yung SALN na yan. So bakit mo kailangan ng supporting document to prove na may mali sa salin niya? Kasi kung ikaw, alam mo na may mali sa salin niya, dapat alam mo kung anong mali sa salin niya. Kaya nga sinabi ni Inday Sara doon sa interview namin, di ba? Sinasabi lang nila na meron akong ill-gotten wealth. Alin doon? Saan doon? Alin sa mga properties ko, yung na-acquire ko illegal. Halimbawa, yung property ko dito, yung sports car ko, yung helicopter ko.
Alin dyan? Kailangan kapag ka nag-aakusa ka, mapinpoint mo alin doon yung nakaw na yaman. Di ba? O, kita mo, wala silang alam. Meron lang silang akusasyon na teka, for 16 years, tumaas ng 300% or 3,000% yung kanyang asset. From this to this, hindi nga umabot na 100 milyon. Hindi umabot na 100 milyon. Puta, sabi ko nga sa inyo, tingnan ninyo yung salin ni Sandro Marcos. Tingnan ninyo kung gaano kayaman si Sandro Marcos at kung ano yung mga ari-arian meron si Sandro Marcos na kapangalan sa kanya ngayon at saka nung hindi pa siya congressman. Tingnan ninyo yung mga ari-arian ni Romualdez, kung ano yung mga ari-arian na na-acquire niya after siyang maging Speaker of the House. Etong mga congressman dyan, sabi ko nga sa inyo, kung you're talking about salin, lahat kayo magpakita ng salin. Ano yung mga properties, mga bagay na na-acquire ninyo bago kayo maging mga mambabatas. At ngayon, ano na ang pagkakaiba niyan? Malaki yan. Sigurado tayo dyan. Oo, kaya nga nila alam kung paano tirahin si Inday Sara. Kasi gawain nila mga magnanakaw yan madali naman kasi magsabi na magnanakaw yan. Kapag alam mo kung paano ka nagnanakaw, alam mo rin kung paano mo ito ipapahid sa kanya yung ginagawa mong pagnanakaw. Katulad yan si Terry Ridon. Hindi ba tinanggal nga ni Pangulong Duterte yan? 3 buwan pa lang daw na poverty alleviation advisor. Puta, 7 beses ng bumiyahing hayop na yan. Diba? Ito yung mga paniniwalaan ninyo, naninira kay Inday Sara. Si Chua, tingnan nyo si Chua, yung pinagagawa dyan sa Maynila. Di ba gumawa ng mga barangay hall na tinakpan pa yung mga paaralan? Puta, parang bahay ng kalapati, 4 na palapag. Ilang milyon ang mga budget niyan. Tinira nga ni Isko Moreno yan noon, na nahimik na lang Yaan ang mga nagsasabi kay Inday Sara na magnanakaw siya. Anak ng tinapay. Ano naging magnanakaw yan? Kita nyo ba alam mo yung sasakyan ni Inday Sara? Isang normal na van lang. Tingnan mo nga si Abante, may mga relos na mamahalin. May mga bulletproof na mga tawag dito, factory produced na mga bulletproof na mga American SUVs. Wala nga ganyan si Inday Sara, tapos sasabihin nyo siya yung magnanakaw. Hindi ba? Tingnan nyo na lang. Sino pa? Yan sila Stella Kimbo. Yan sila Barbers. At saka yung Osmeña ba yun? Yung isa pa dyan sa Surigao, yung dati. Pimentel. Yung Pimentel, tingnan nyo, puro sports car yung may nakita ba kayong ganyan sa mga Duterte? Wala, si Pangulong Duterte nga, hindi na-drive niyan sa sa Davao City, pick up lang. Mahirap paniwalaan. Wala talaga. Kailangan talaga nilang mag-propagate. Kailangan talaga nilang kutsabahin ng mainstream media para palabasin na masama si Inday Sara, pero hindi. Mahirap paniwalain ng 32 million na Pilipino. Makikita mo si Inday Sara, naka-polo shirt lang, simpleng sapatos, relos na mumurahin. Tapos congressman, putangin na si Luis Tre, may utang pa palang 8 milyon, kulang na lang pati butas ng ilong, lagyan ng diamante para magmukha siyang sopistikada, di ba? Wala, hindi nyo kayang patunayan na merong nakaw na yaman si Inday Sara Duterte, maniwala kayo. Patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Dagdag pa nga ni VP Sara ay nakababahala yung hiling na ilipat sa Kamara yung kustodiya kay Ramil Madriaga. Ayon sa vice, special treatment daw ito gayong may kinaharap pang Yan yung sinasabi ko, special treatment ito, may kinakaharap itong kaso, pribado ito, ang nagsampa ng kaso sa kanya, mga pribado na tao. Itong mga pribado na tao na nagsampa ng kaso sa kanya, mga bossing, na-trauma yung mga yan. Oo, grabe ang trauma na inabot nila, mantakin mo na. Ilan ang kinidnap nila na pinatay nila? Ilan ang kinidnap nila na na-recover pa? Ilan ang kinidnap nila na naging successful yung kidnapping nila? So lahat yan traumatized family. If you are a champion of human rights, bakit yung isang kidnapper, para lang mapabagsak yung kalaban mo sa politika, gagamitin mo. Ilalagay mo siya sa convenienting lugar. Paano naman yung mga biktima niya? Ay, mga basura kayo. Mga demonyo talaga kayo. Wala kayong takas sa amin. Huling-huli kayo sakto. kasong kidnapping si Madriaga. Si Madriaga nga po yung napakilalang naging bagman umano ni VP Sara. Sagot naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na siyang pumiling sa House Justice Committee na nirerespeto nga niya yung pahayagan ng vice. May pagkakataon naman daw yung So, mga talunan to Hindi nga nanalo mga senador ito. Ilang beses tumakbo po. 8 diretso to hanggang sumunod. Basura pa rin to. Walang naniniwala dito sa buong Pilipinas. Paano magiging representante to ng mga Pilipino kung hindi nga nanalo to sa national level, hindi nga nanalo sa pagkasenador. Si Leila de Lima, hindi rin nanalo senador yan. Nakachamba lang isang beses yan pero hindi na nanalo ulit. Ilang eleksyon, hindi nanalo yan. Diba kaya nga sila nagpunta dyan party list para manalo sila, makapunta sila sa posisyon at inilagay talaga sila dyan para para sa trabaho na ito. Hindi gagawa ng batas ang mga putang ina niyan, gagawa yung mga yan ng paraan kung paano itong mga Duterte hindi manalo. Bakit? Leftist man ito. Hindi naman nila dinideny na mga makakaliwa yung mga yan. Siyempre, ano bang ginawa ni Inday Sara ng mga Duterte sa mga makakaliwa? Di ba inubos nila? O kaya gagawa sila ng paraan, lalo-lalo na yung mga kabataan party list na Gabriela na yan, gagawa yan ng paraan para hindi makabalik sa poder ang isang Duterte dahil mauubos ang lahi ng mga komunista sa Pilipinas. Oo, maniwala kayo, mauubos talaga yan, hindi naman nila kinukundina. Paano mo masasabi na hindi sila konektado? Hindi naman nila kinukundina yung mga maling ginagawa ng mga New People's Army na yan. Saka sinabi ni Inday Sara sa kanyang interview, sinabi niya na meron kaming evidence that links dito sa mga party list na ito. And even the late Joma Sison, meron siyang pronouncement na itong mga itong mga legal fronts na ito, yan yung mga grupo na yan yung legal front nila. Hindi ba? na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni Admiral Party List Representative Leila de Lima. Di ba sino ba mga nagsasalita? Puro kaliwa. Puro liberal, puro makakaliwa. Alam mo na kung bakit. Nung panahon ng mga Duterte, hindi nakaporma to. Nung panahon ng mga Duterte, naubos ang mga komunista. Nung panahon ni Duterte, naubos ang mga adik. Ano ba kaso nito ni Leila de Lima? Drugs. Di ba? Yun ang kaso niya, di ba? Drugs. O naglilinis-linisan to? O naglilinis-linisan? O hindi ba ito may kaso ng to? Umamin to na nakikiapid. Umamin to na nanira ng pamilya. O tapos, ano yan? Gusto niyo maging santo yan? Hindi ba? Ang tagal nakulong nito. Bakit nakulong to? Dito sa Korte ng Pilipinas dito nakulong. Baka sabihin niyo, si Pangulong Duterte nakulong. Gago, hindi man nakulong sa Pilipinas yun. Dito sa Pilipinas nakulong yan dahil tinagurian niya na drag queen sa Bilibid. Tapos,
Utang ina yan. Tapos siya ngayon ang umaatake. Bakit siya umaatake? Alam mo na may personal grudge na talagang vindictive siya, nagbumabawi siya. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte na-expose yung kabulastugan niya, nakulong siya. Ngayon, pa ibang administrasyon, nakawala siya. Kaya ngayon, ganyan ang ginagawa niya. Ako, I'm just assuming kasi alam mo yun, putya yan, yan ba yung deal? This is just a question. Deal ba yan, ma'am? Na palalayain ka, i-acquit ka sa mga kaso mo, in exchange, magiging resilient ka sa pagbihila pa ba sa mga Duterte? Tanong lang kasi by the looks of it, ako sa tingin ko parang ganun. Parang ganun. Kasi you've been there for a long time. You've been CHR, you've been DOJ, you've been a senator. That's how many years in the service. You have the power to investigate. You have the power ng mga otoridad sa Pilipinas. Wala kayo na isang pangkaso ni isa sa kanila. Tapos ngayon, yung ginagawa, wala, bistado kayo, ma'am. Bistado kayo. Hindi nyo kaya sa mga papresong. Kahit araw-araw kayo lumabas sa TV, napipikon lang tao sa inyo sa kaipokritohan nyo. Ilakabado si VP Sara at nililihis ang usapin sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ganito rin po yung tingin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Mukhang takot daw ang vice sa mga Si BC ba talaga takot o ikaw? Si BC ba talaga takot o ikaw? Kasi ikaw may mga may mga dirty laundry ka. Yung mga ginawa mong proyekto diyan sa Maynila, yung ginigiba ngayon na mga sinayang yung pera na pagpapatayo ng mga barangay hall sa mga eskwelahan ng mga aninipis. Na ang lalaki ng mga budget, lahat yan. Hindi ka makakatakas dyan, Chua. Baka kaya galit na galit ka at lahat ng kapangyarihan na pwedeng mong gawin, gagawin mo para mapigilan niyo si Inday Sara. Para hindi kayo habulin sa 2028. Well, sabi ko nga sa inyo, even if you impeach VP Sara, a Duterte politician will still win. And hahabulin pa rin kayo. So itong ginagawa mo ngayon, it's a waste of time. Because even if hindi man makatakbo si Inday Sara sa 2028, definitely, isa sa mga kapatid niyan tatakbo mananalo at putang ina hahabulin kayo ng mga yan. Hindi na kayo makakatakas sa mga kasamaang ginawa ninyo. Wala na, hindi na kayo makakatakas. Ang tanging takas nyo na lang, sumunod kay Akop. Pag sumunod kayo kay Akop, ayan, pwedeng hindi kayo mahabol, pero habang buhay kayo, kahit wala na kayo sa pwesto, yari kayo. Maniwala kayo, kaya tama yan, galingan nyo pa. Hindi takot si Inday Sara, tinan mo, tabingi na yung mukha mo, si Inday Sara, ang ganda-ganda pa rin ang mukha. Yung sinasabi nila na takot kay Madriaga and so on and so on, hindi nga takot, sabi nga nila. Sige, pabayaan natin. Sasagot ba si Inday? Kung ako, hindi ako sasagot dyan sa Congress, bakit? Pabayaan mong ma-impeach ako, doon ako sa Senado sasagot. Sa Senado, puta, labasan tayo. Tingnan natin kung ano yung mga ebidensya na hawak nyo, tingnan natin. Kung ano yung mga ebidensya na hawak natin, palakasan tayo, national TV, hearing. Hindi sa Congress, wala na yan, hopeless case na yan. Matagal nang busog-lusog yung mga yan. So yung impeachment Inday Sara dyan, tutuloy yan, pupunta yan sa Senate. Pagdating sa Senate, doon magkakadikdikan, pagalingan doon. Pagalingan doon mga boss, hindi ubra yung drama doon. Pagalingan ng ebidensya doon. Putang ina, pag wala silang ebidensya na ipakita, lalo ito Madriaga umupo doon, puta yari, doble-doble kaso niyan. Maniwala kayo. Tsaka Madriaga has nothing to lose. Nakakulong na siya, ano pa bang ikakatakot niya? So kung halimbawa kasuhan mo yan sa sandabukan, ano pa bang ikakatakot niyan? Wala na, sira na buhay niyan. Kaya nga, nagbabakasakali siya na baka swertihin pa siya. Pero wala na to, hindi na to sa galing ng mga abogadan. And imagine mo, 3 years na pinaghandaan ni Inday Sara. Itong mga articles of impeachment nila ngayon, yan pa rin yung noon. So imagine mo, 3 years nang ready yung mga abogado ni Inday Sara dito. Tapos sila, bumubuo pa lang sila ng mga ebidensya ngayon, 3 years nang ready. Si Inday Sara, ano lang ba yung articles of impeachment nila? Alam na ni Inday Sara kung ano yung yung ibinibintang nila, pero yung ebidensyang hawak ni Inday Sara, alam ba nila? Hindi. Kaya ngayon tain-tai sila, gusto nila sumagot si Inday, gusto nila magkamali si Inday, gusto nila sagutin ni Inday yung mga hindi media ang tamang forum para sagutin ni Inday. At i-push nyo na yan, i-impeach nyo siya ulit yan sa Congress para pagdating dun sa Senate, dun tayo magkakaalaman. Hindi naman nakakatakot yan. Yan yung pinalalabas na dapat ayaw nyo sumagot. Hindi na siya dapat sumagot dyan because done deal na yan dyan sa Congress. Si Bongbong Marcos hindi man lang nag-move yung kanyang impeachment. Kasi Inday Sara na ang late ng perang pinag-uusapan, hindi pa nagrereklamo ang COA, wala pang sinasabi yung COA na meron siyang misuse ng funds. Ito lang mga to nagbibintang sa kanya, wala silang ebidensya. Tapos nag-move forward yung kanyang kaso. Nagkakagulo na ngayon sa Congress. Nagkakaroon na ng shopping ng mga congressman para pumirma dito. Kayo mga congressman, ingat kayo. Hindi na nga kayo binayaran nung nakaraan. Puta, pipirma kayo ulit, bahala kayo sa buhay nyo. Sira talaga mga karera nyo rito, maniwala kayo. At pag ma-impeach man si Inday Sara dyan sa Congress, pagdating dun sa Senado, durog kayo. 3.5 years nang prepared yung mga abogado ni Inday Sara sa lahat ng mga bintang ninyo. Siguraduhin nyo lang na napakarami ng ebidensya ninyo enough para talagang mag-scramble yung mga abogado ni Inday. Lalaman ni Madriaga. Samantala, JG, muling magpupulong nga yung House Justice Committee sa March 18. At ayon po kay Committee Chairman Jervy Luistro, ay hiling nga po ni Congressman Jokno yung kanilang pag-uusapan. At pag-amin niya, may agam-agam siya sa paglipat nga ng kustodiya ni Madriaga. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congresswoman Luistro. If there's a request to transfer his custody from BJMP to the House of Representatives, we cannot act motu proprio. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court. Jiggy, sa Lunes nga March 16 na yung deadline ng committee. Ayan yun ang mga nila. So, gumagawa lang ng smoke screen itong mga taka-Congress kasi mabigat talaga eh. Sobrang bigat talaga nung mga ebidensya na hawak nung 18 na Marines. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama pala